Hi everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Good day! At buti naman nakabalik ka dito sa ating tahanan, dito sa ating channel. Thank you so much for being here at maraming salamat dahil hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagsasawang makinig at syempre mag-abang ng ating mga kwento araw-araw. And as you can see, wala din po tayong mukha sa araw na ito. Wala tayong video. Hindi pa po masyadong magaling ang inyong mamiya pero promise bukas may video na tayo, oo. Pero parang hindi niyo naman na-miss yung mukha ko, so ayos lang. Anyways, hello nga pala sa mga solid nating tagapakinig na hanggang ngayon nakikinig pa rin. Hi kay Reggie Laitok, Marlon Valencia, maraming salamat. Siya nga pala din, no, doon din pala sa ating mga bagong tagapakinig, sa mga new subscribers natin o sa mga bago pa lang talagang napuntahan itong ating channel. Maraming salamat at dito ka, nagsistay ka pa rin, nagkikinig ka pa rin. Thank you so much. Sana makapag-subscribe ka rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe and makapag-click ka ng notification bell para lagi ka rin updated sa tuwing may bago tayong video na ilalabas. Hi kay Nene Palmares, maraming salamat. Hello din kay Natalie Lane Perez. Natalie Lane Perez. Ang ganda naman ng pangalan. From UAE. Hello, Al. Hi naman kay Mary Yvonne. Maraming salamat. Chris Sim Hoodie. Thank you so much listening from Jordan. Marilyn Castillo. Reynaldo De Vera. Apple Pading. Maraming salamat sa pakikinig. Basyaw Vlog. Thank you so much. At gabi-gabi kang nakikinig sa atin. Gerald Rebenito from Aklan. Hello rin kay Margie Flores. O, parang first time kong mabati itong si Margie. Hello din kay Daguplo Evelyn. Maraming salamat. Maricar Auman. Thank you so much from Kuwait. Hi kay Rowena Bernisto. Maraming salamat din kay Gail, kay Lucille Galinea, Gretchen Portuguese, maraming salamat. Team Replay daw siya. Ayos lang yan. Kahit na anong araw mo ito pinakikinggan, kahit hindi kaka-upload, ayos lang, nagpapasalamat pa rin ang inyong Mama Mia kasi nakikinig ka pa rin. Hello din kay I am Leia. Hi kay Junie Marie, maraming salamat. Ikay Magulyado, hello sa Magulyado family from Riyadh, Saudi Arabia. Hi din kay Ritzal Dabon, maraming salamat from KSA. Naku, ang dami-dami naman talagang nakikinig sa atin dyan sa KSA, oh. Hi din kay Marie Bold, maraming salamat. Joey Arbo, hello sa'yo. Hi din kay Remedios Barakil, Lady Kim, Annie Formoso, Margie Luhong, May Marie Bornales, maraming salamat. Hasmin Garcia, hi po. Hi kay Margie or Marjorie, maraming salamat. Wesley Lagidao, thank you so much sa'yo. Bel Estefano, hi Bel. Sana daw nasa Spotify din. Oh, sige, tignan natin ha. Kung marirecover ko yung login ko dun sa Spotify. Hindi ko na alam kung anong login ko dun eh. Nakalimutan, sign of aging. Hi kay Glyzar, maraming salamat sa pakikinig. Maya Wave, thank you so much sa'yo. Maria Elena Abe, maraming salamat. Hello din kay Chris Aurelia, Rio Piano, Isabella Rose, thank you so much sa pakikinig. Christy Carpentero, Nick Penetrante, maraming salamat. Axel Leana, maraming thank you. And happy birthday sa'yo. Today is your birthday. Happy birthday. Hi kay Jean Gonzalez, Christina Season. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, pasensya na kung hindi nabasa ang inyong mga pangalan. Sa susunod na lang dahil masyado nang mahaba. Kaya uumpisahan na natin ang inyong paboritong programa. For today's video, ito ang tampok nating kwento. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, ang akala nating naghilom na nakahapon ay magdudulot pa rin ng gulo sa komplikadong ngayon. Kung minsan ang sagot sa ating mga tanong sa kasalukuyan ay naiwan lang pala sa ating nakaraan. Dear Mama Mia, good day po sa inyong lahat. Alam ko po na maraming nag-aabang nitong inyong programa at isa na ako doon, Mama Mia.
Isa na ako sa mga libo-libo niyong tagapakinig na araw-araw tinitignan kung may bago po kayong upload. Mama Mia, ewan ko kung nakakahiya bang sabihin na sa kalalaki kong tao ay naisipan kong sumulat dito sa programa mo. Hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko kasing nagtatampisaw ako sa isang maling desisyon at sa isang maling relasyon. Pero papaano ko nga ba tatapusin ng isang mali kung ito na lang ang nagbibigay ligaya sa aking kasalukuyan? Itago niyo na lamang ako sa pangalang Aldrin. Isa pong hopeless romantic kahit nung kabataan ko pa lamang. Sa ngayon ay 35 years old na ako, Mama Mia. Pero uumpisahan ko ang kwento ko nung ako ay 16 years old pa lamang. Batang-bata kung tutuusin. Pero alam naman natin na sa mga edad na yan, doon nagsisimula ang pagkilala natin sa ating mga sarili. Mama Mia, nung una talaga ay lagi akong tinutukso ng mga kapitbahay, mga kamag-anak, na bakla daw ako. Kasi medyo mahinhin po akong lalaki. Siguro isa na rin dyan ang pagiging mama's boy ko. Yun siguro ang nag-influence sa akin kaya medyo mahinhin o mahina ako sa paningin ng iba. Pero ang totoo, Mama Mia, kahit nung kabataan ko pa lamang, alam ko na po sa sarili ko na hindi ako bakla. Kahit nung kabataan ko pa lamang, alam ko nang lalaking lalaki ako. Pero, paano ko ba yun papatunayan sa mga kaibigan ko? Naisip ko noon, Mama Mia, na siguro tama na magka-girlfriend ako. Tama na magkaroon ako ng karelasyon para tigilan na nila ang panunukso nila sa akin tungkol sa aking kasarian. Pero Mama Mia, wala ding mga babaeng sumasagot sa akin noon. Hindi din naman kasi ako kagwapuhan. Hindi din ako kamachuhan at hindi din ako sikat sa aming paaralan. Sa iisang bagay lamang po ako magaling, sa mathematics. At sa mga panahon namin noon, Mama Mia, hindi po talaga uso yung mga lalaking matatalino. Ang gusto ng mga high schoolers noon ay yung mga bad boy ang datingan. Yung mga sumasagot-sagot sa teachers. Yung mga naipagtatanggol sila kung may gusto mang manakit sa kanila. Samantalang ako, ang aura ko at ang dating ko sa mga babae, Mama Mia, ay ako pa ang kailangan nilang ipagtanggol. Kaya siguro walang masyadong nagkakagusto sa akin. Kung meron man akong naririnig na may crush sa akin ay hindi ko naman din gusto. Hanggang sa nung 4th year high school ako. 16 years old ako, Mama Mia. Nung may isang magandang dalaga na nasilayan ng dalawa kong mata. First time ko po siyang makita dun sa school namin. Hindi ko alam kung taga saan siya galing, pero para sa akin, napakaganda niya. Kinakantsawan nga ako ng mga kaibigan ko nung makita ko siya at bigla ko na lang naibulalas ang salitang, napakaganda naman. Tinignan nila kung sino ang tinititigan ko. Mama Mia, lahat sila ay nag-agree na maganda ang babaeng yun. Pero ang sabi nila, wala lang din daw kung magkakagusto ako sa babaeng yun. Kung sa mga hindi nga masyadong maganda na niligawan ko dati ay hindi ako umubra, paano pa kaya sa bagong salta sa aming school na isang napakagandang dalaga? Natatakot din akong i-approach siya. 3rd year siya noon, Mama Mia, at transferi siya sa school na pinapasukan ko. Natatakot akong lapitan siya. Dahil tama nga naman ang mga kaibigan ko. Yung mga kilala nga ako, yung mga kaibigan ko nga na mga babae, kapag niligawan ko ay umaatras. Kapag nilalapitan ko na may mali siya ako o may intensyon ako sa panliligaw ay hindi na ako pinapansin. Paano pa kaya ang napakagandang babaeng ito na halos karamihan sa mga lalaki sa campus ay nagkakandara pa sa kanyang pansin? Mas lalo patuloy akong humanga sa kanya, Mama Mia, nung malaman kong napakatalino niya.
Siya pala ang consistent first honors sa kanilang klase noon sa kanyang school. At nung nag-transfer siya, Mama Mia, ay naging consistent din siya sa bawat reading of honors every quarter sa aming paaralan. Napakatalino. Ewan ko kung mapapansin ba ako ng babaeng ito. Hindi ko alam kung darating ang panahon na papansinin niya ako. Pero hanggang tingin na lang ako sa malayo. Alam mo, yan siguro ang ginugusto mo, ano? Para masabi mo talaga na lalaki ka. Para isipin lang namin na, ay, ganun lang siguro talaga. Hindi siya gusto nung babae pero gustong gusto niya. Baka ginagawa mo lang front ang babaeng yan, ha? Yan ang kantsaw sa akin ng mga kaibigan ko. Mama Mia, bukod sa akin ay marami din akong mga kaibigan na nagkagusto sa babaeng yon na itago na lang natin sa pangalang Dana. Pero lahat sila ay hindi nakakalapit sa kanya. Hindi naman siya snob, nginingitian naman niya ang bumabati sa kanya, kaya lang sa tuwing nakikipag-usap sila sa kanya ay nag-e-excuse siya at maraming dahilan na marami pa siyang gagawin. Paano pa kaya ako lalapit sa kanya? Yun ngang mga sikat sa school, yun ngang may mga tsansa na pansinin niya at mapalapit sa kanya ay hindi niya binibigyan ng pagkakataon. Paano pa kaya ako? Siguro wala na talagang tsansa na magkakakilala pa kaming dalawa ng personal. Pero sabi nga nila, bilog ang mundo. Sabi rin nila, love moves in mysterious ways. Nangyari po talaga yan sa akin, Mama Mia. Isang araw, nung bigla akong pinatawag ng aming guro sa mathematics. Ang sabi niya ay isasali daw niya ako sa team para sa quiz bee. Hindi po ako galing sa top section, Mama Mia. Nasa pangatlong section lamang ako noon. Kaya nagulat ako nung sabi niya ay iti-team niya ako sa mga nasa top section para magiging representative ng school namin para sa aming year level na math competition. Oh, sali ka Aldrin ha, sabi ng guru namin na si Mr. Val. Sir Val, baka ayaw ng mga taga-top section sa akin. Baka isipin nila hindi ako kasing galing nila. Umanap na lang po kayo ng iba nilang classmates. Total 4 lang naman sa iisang team, di ba? Ano ka ba naman? Ako ang nagtuturo sa kanila. Ako din ang nagtuturo sa section nyo. Kaya alam ko kung sinong mga magagaling. Sa totoo nga, ewan ko kung bakit hindi ka nagpa-per section. Kayang-kaya mo naman dun. Matalino ka naman. Yoko po. Hindi ko po kakayanin yung pressure pag nasa top section ako. Basta, Aldrin, isasama kita ha? Mama Mia, nahihiya pa ako nung una. Ayoko ngang sumama. Ayoko rin na ako ay sasali sa kanilang review para sa competition na yon. Nahihiya talaga ako sa mga top section dahil nung mga panahon na yon pakiramdam ko ay iba ang tingin nila sa amin na hindi galing sa top section. Pakiramdam ko ang tingin nila sa amin ay hindi namin sila kauri. Ang tingin nila sa amin ay mga maliliit sa kanila. Kaya hindi ako sumasali sa review na yon. Pero nagulat na lang ako, Mama Mia. Isang araw ay sinabihan ako ng mga kaklase ko na susundan daw nila si Dayan na nasa principal's office. Anong susundan niyo si Dana? Bakit na principal siya? May kasalanan ba siya? Tanong ko. Hindi, pero balita ko, dun daw sila nagre-review. Kasi kasali siya dun sa competition ba yun sa mathematics? Isa siya sa mga representative ng 3rd year. Ganun ba? Oo. Tsaka may mga first year naman dun. Nandun nga ang kapatid ko eh. Kaya pwede akong magpanggap na sinusundo yung kapatid ko para masilayan ko yung ganda ni Dana. Nabuhayan ako ng loob, Mama Mia. Sasali ako sa review. Yan ang bigla kong nasabi sa mga kaibigan ko. Anong sasali ka sa review? Nagpapatawa ka ba, tol? Hindi ako nagpapatawa. Kasali talaga ako doon.
Hindi lang ako sumasali sa review na yan kasi nakakahiya dun sa mga taga-top section. Alam mo naman yung tingin nila sa atin, di ba? So bakit ngayon bigla-bigla kang sasali? Siyempre, andun ang crush ko eh. At crush mo rin. Kaya mabibigyan ako ng pagkakataon ngayon na makilala ko si Dana. Mama Mia, totoo nga ang tinuran ko. Nagkaroon nga ng pagkakataon na makilala ko si Dana. Nagkataon pa na magkatabi ang third year at fourth year sa upuan. Tapos, nasa may gilid si Dana at sa kanyang tabi ay yung mga fourth year. Merong isang bakanting upuan sa kanyang tabi bago yung isang babae na representative din ng year level namin. Oh, buti naman at pumunta ka na dito. Akala namin di ka nasasali eh. Sinabi nga namin kay Sir Val na papalitan ka na lang dahil hindi ka pumupunta tuwing review. Sensya na, nahihiya lang ako sa inyo. Ano bang nahihiya? Kayo talaga, tingin niyo sa amin. Minamata kayo. Hindi naman ah. Sabi ng isa kong schoolmate, Mama Mia, na kapwa ko rin representative para sa fourth year. Mupo ka na dyan. Reserve yan talaga para sa'yo. Hindi ko alam pero para akong maiihi na ewan nung magkatabi kaming dalawa ni Dana. Lalo pa nung nagsulat na kaming dalawa. Kaliwete pala si Dana, Mama Mia. Tapos ako ay kanan kung magsulat. Kaya hindi naiiwasan na nagkakabanggaan ang aming mga siko sa tuwing nagsusulat kaming dalawa. Kinikilig ako na ewan. Hindi nga ako makapag-focus noon sa review dahil nakafocus lang ako sa ganda na nasa tabi ko. Pero Mama Mia, siguro nga hindi unfair ang Diyos. Kasi sa dinami-dami ng pwede niyang ibigay sa akin na talento ay ito pa talagang mathematics. Kung saan pwede kong makilala pala ang babaeng mamahalin ko ng lubusan. Bigla niya akong tinanong nung magka-break time kaming dalawa. Ikaw si Aldrin, di ba? Tanong niya. Oo, ako. Pwede bang magpaturo dito? Kasi ang galing mo kanina eh. Walang ibang nakasagot kundi ikaw lang. Nahihiya akong magpaturo dun sa ating reviewer, sa taga-review sa atin kasi napaka-stricto. Pwede bang turuan mo ko? Mama Mia, kapag siniswerte ka nga naman talaga. Grasya na ang lumalapit sa'yo kaya hindi ko na binitawan pang pagkakataon na yon. Tinuruan ko siya sa abot ng aking makakaya kahit ang totoo ay hindi naman talaga ako makapag-concentrate sa pagtuturo sa kanya dahil nade-distract ako sa ganda niya. Lalo na kapag yung ibang hibla ng kanyang buhok ay mahuhulog sa kanyang mukha at hahawiin niya yon na para bang sa tingin niya ay hindi siya maganda. Pero napakaganda talaga niya sa paningin ko. Maputing maputi ang kanyang kutis. Maganda na hugis puso ang kanyang labi lalo na sa tuwing ngumingiti. Sakto lang ang kanyang ilong. Hindi naman matangos pero hindi naman pango na pango. Ang pinakamagandang parte ng kanyang mukha ay ang kanyang mga mata. Na kapag tinitignan ka ay para bang nangungusap. Na kapag tinitignan ka ay para bang nahuhulog ka sa isang napakalalim na panaginip. OA na masyado ang description ko pero yun talagang pakiramdam ko sa kanya noon. Hanggang sa nag-umpisa nga kaming maging close. Sa tuwing meron siyang hindi maiintindihan ay nilalapitan niya ako at nagpapaturo siya sa akin. Mama Mia, yun naman ang ginawa kong pagkakataon para mas maging close pa kaming dalawa. Kung dati ay hindi ako nag-aaral, ngayon ay nag-aaral na ako. Dahil yun ang tanging paraan para malapitan niya ako. Hanggang sa matapos ang quiz B na yun. Lumabas kaming champion samantalang third naman sina Dana sa kanilang year level sa aming division. Ako ang lumabas na pinakamagaling kahit pa hindi ako galing sa top section. Kaya mas sumikat ako sa school, Mama Mia. Yun ang dahilan kung bakit yung mga babae dati na hindi ako nilalapitan, na iniiwasan ako sa tuwing mararamdaman nilang meron akong intensyon sa kanila. Ngayon ay nilalapitan na ako. Pero ayoko na sa kanila. Ang mga mata ko ay nakapokus na lamang kay Dana.
Simula nung matapos ang quiz bee ay hindi ko na pinakawalan pang pagkakataon. Lagi ko na siyang sinusundo sa classroom nila. Nung una ay nagde-disguise ako para turuan siya kung meron siyang hindi naintindihan sa kanilang leksyon sa klase. Pero Mama Mia, kalaunan ay sinabi ko na rin kay Dana ang katotohanan. Sinabi ko na rin sa kanya na may gusto ako sa kanya. Dana, huwag mo sanang mamasamain ha. Huwag sana itong maging dahilan para iwasan mo ko. Tulad ng mga ginawa sa akin ng mga dating babae na tinangka kong sabihan ng ganito. Bakit ano ba yan? Dana, alam ko naman na matalino ka. Alam ko naman na hindi ka manhid. Gusto kita eh. Gustong gusto kita. Tumawa si Dana, Mama Mia. Yun lang pala eh. Bakit kung makapagsalita ka dyan, akala mo lalamunin ka na ng lupa? Nanginginig ka pa oh. Tignan mo yung tuhod mo. Tapos yung tinig mo halatang-halatang takot at ninenervyos. Natatakot kasi ako baka iwasan mo ko. Natatakot kasi ako baka hindi mo na ako pansinin. Ano bang hindi pansinin? Hindi naman yun maaari ano. Alam mo, kaibigan kita. At alam ko naman na may gusto ka sa akin, kaya lang natakot ako nung tumigil siya bigla. Anong kaya lang? Kaya lang hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend eh. Pwede bang antayin mo kapag tapos na ako ng high school? Mama Mia, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero wala namang magbabago sa atin. Magiging close pa rin naman tayo at ikaw pa naman din ang ituturing kong best friend dito. Kaya lang, tsaka na sana kapag graduate na ako ng high school. Dahil sobrang mahal ko siya, dahil sobrang gusto ko siya, ay sumagot ako ng oo. Aantayin ko siya hanggang magtapos siya ng high school. Nung makagraduate ako ng high school, Mama Mia, ay pumupunta pa rin ako araw-araw dun sa school namin. Para lang bisitahin at dalawin si Dana. Bawal pa kasi akong dumalaw sa kanilang bahay dahil ayaw pa talaga ng kaniyang mga magulang na magkaroon siya ng nobyo. Kaya naman sa tuwing break time ko kahit na medyo malayo at medyo magastos sa pamasahe, kapag may oras ay pinupuntahan ko talaga si Dana dun sa dati naming school sa high school. Kasi ayokong maisip niya na nagbago na ako. Ayokong maisip niya, Mama Mia, na hindi na ako tutupad sa pangako ko, na hindi ko na siya aantayin. Dahil ang totoo niya ay inaantay ko pa rin siya. At tunay nga na sinagot niya ako pagkatapos niyang graduate ng high school. Literal talaga, Mama Mia. Umaga po ang ceremony. Umaga po ang graduation rites. 5 p.m. naman niya ako sinagot. Mama Mia, tuwang-tuwang-tuwa talaga ako nung sinagot na niya ako. Pakiramdam ko ay nasa langit na ako. Pakiramdam ko ay nasa alapaap na ako. Masayang-masaya kami. At lalo pang sumaya dahil dun din siya nag-aral sa university na pinag-aralan ko. Araw-araw na kaming magkasama. Magkausap, magkasabay kumain, at napakasarap lang ng buhay. Second year college siya ko noon, samantalang siya ay first year college pa lamang. Sabay kami sa kahit anong gawin, mag-study man o kung ano. Sa tuwing may outing sila ng kaniyang mga kaibigan ay kasama ko. Sa tuwing may outing din kami ng mga kaibigan namin ay kasama ko rin siya. Ang totoo niyan ay hindi nga makapaniwala ang mga dati naming schoolmates at dati kong classmates na napasagot ko si Dana. Ang akala talaga nila noon, Mama Mia, ay bakla ako pero hindi naman talaga. Medyo mahinhin lang ako. Sinabi ko doon kay Dana na baka ma-disappoint siya at baka isipin niya, Mama Mia, na bakla ako at ginagamit ko lamang siya. Pero napatunayan ko naman sa kanya na hindi. Dahil sa tuwing napapagsulo kaming dalawa ay hindi ko napipigilan ang sarili kong halikan at lambingin si Dana. Gustong-gusto kong hinahalikan ang kanyang hugis pusong mga labi. Gustong-gusto kong niyayakap ang kanyang malapursilanang kutis.
Mama Mia, hindi din naman umaangal si Dana kapag napagsosolo kaming dalawa. Madalas ay nanonood kami ng sine. Yung mga palabas, Mama Mia, yun talagang mga hindi masyadong sikat at walang masyadong nanonood dahil naglalampungan lang naman kami sa loob ng sinehan. Nagyayakapan, naghahalikan. Hanggang sa hindi na rin namin napigil pa ang aming mga sarili. Dumating din sa punto, Mama Mia, wala pang 1 taon ng aming relasyon noon nung may mangyari sa aming dalawa. Ewan ko ba, pero bigla na lamang isang gabi. Kagagaling lang namin noon sa school dahil merong activity at mag-aalas 10 na yun ng gabi nung bigla ko siyang niyaya. Hindi ko alam kung paano ko ginawa yon. Hindi ko na nga masyadong matandaan ang mga detalye. Basta ang alam ko lang ay niyaya ko siya sa isang motel. Umayag din naman siya, Mama Mia. Pumasok kami sa motel na yon na pareho kaming walang alam tungkol sa bagay na yon. Walang alam tungkol sa pakikipagsiping. Pero nung makarating na kami sa loob ay nairaos naman namin ang bagay na yon kahit pareho pa kaming walang karanasan. Mama Mia, mas lalo ko tuloy minahal si Dana. Mas lalo ko siyang minahal dahil pinagkatiwalaan niya ako. Minahal niya ako at binigay niya ang kanyang buong pagkatao sa akin, maging ang kanyang pagkababae kahit na merong posibilidad na masira ang kinabukasan niya. Merong posibilidad na masira ang kanyang mga pangarap kapag nagbunga na ang ginawa naming dalawa. Matapos na may mangyari sa amin, ay nakita kong may mga luhang tumutulo sa kanyang mga mata. Natakot ako nung mga panahon na yon. Natakot ako, Mama Mia, dahil ang akala ko ay nagsisisi siya sa kanyang mga ginawa. Sorry Sorry, Dana. Hindi ko na lang talaga napigil ang sarili ko eh. Sorry, pero paninindigan naman din talaga kita. Hindi naman ako umiiyak dahil doon. Bakit ka pala umiiyak? Alam mo, natatakot na tuloy ako. Naiiyak lang ako kasi hindi ko akalain na mabibigay ko sa'yo ang sarili ko. Wala kang kasalanan, Aldrin. Pareho nating ginusto ang bagay na to. Kaya tama ka. Pareho nating paninindigan kung ano man ang resulta nito. Mama Mia, niyakap ko si Dana. Pagkatapos noon ay lumabas na kami at inihatid ko na siya sa bahay nila. Nakonsensya pa ako nung pagbuksan kami ng kaniyang mga magulang. O, ang tagal niyo katatapos lang ba ng activity ninyo? Tanong ng papa ni Dana sa akin. Mama Mia, ang totoo niyan, matapos nga ang graduation ni Dana sa high school ay nagpakilala na ako sa mga magulang niya bilang kaniyang mga manliligaw. At natuwa sila nung malaman nilang matagal-tagal ng panahon akong nanliligaw kay Dana. Pero inantay ko talaga ang anak nila. Mas gusto din daw nila ako kaysa sa ibang mga nanliligaw sa anak nila na mga barumbado. Nakikita daw nila na meron akong pangarap sa buhay. Nakikita daw nila na hindi ko ipapahamak ang anak nila. Kaya nakonsensya talaga ako nung makita ko ang mukha ng kaniyang mga magulang nung pinagbuksan nila kami ng pintuan. Nagpaalam na agad ako sa kanila at sabi ko uuwi na ako dahil may pasok pa ako bukas kahit na Sabado yun dahil may makeup class kami. Matapos ang nangyari sa amin ni Dana ay hindi na yun nasundan pa. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan at sinabi ni Dana sa akin na delayed siya. Takot na takot kaming dalawa nun, Mama Mia. Iniisip ko na ang magiging reaksyon ng mga magulang namin. Pero buti na lang, matapos ang 2 linggo ay biglang dinatnan si Dana. Naisip ko noon, Mama Mia, na baka nagbago lang ang cycle niya kasi nga sa meron ng bumisita sa kanyang kuweba. Natuwa naman kaming dalawa. At matapos nga noon ay nag-research na kami kung papaanong hindi siya mabuntis. Oo, Mama Mia. Patuloy na may nangyayari sa aming dalawa. Mas naging kampante kami. Kasi nga, iniisip namin na kaya na namin na hindi siya magbuntis. Pero nung nag-3rd year college na si Dana, dito na nagsimula ang mga problema naming dalawa.
Dito na nagsimula na wala na siyang masyadong oras sa akin. Naintindihan ko nung una, Mama Mia, dahil mas mabigat ang kanyang load nung third year siya. Mas marami siyang subjects at mas malalaki ang requirements ng mga subjects na yun. Pero hindi ko na talaga natiis dahil mag-iisang buwan na kaming halos hindi nagkikita. Nagkikita naman kami pero saglit lang. Hindi kami mas nakakapag-usap ng maayos. Kapag tinatawagan ko naman siya sa kanyang cellphone ay hindi naman niya masagot ang mga tawag ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang, Mama Mia, na parang wala akong girlfriend. Hanggang sa naramdaman ko na lang na parang nagsasawa na ako sa kanya. At hindi ko po maipagkakaila. Simula po kasi nung may mangyari sa aming dalawa ni Dana, pakiramdam ko ay lalaking-lalaki na ako. Siguro dahil pakiramdam ko lalaking-lalaki ako kaya lumalabas na yon sa aura ko. Meron na ring mga babaeng lapit ng lapit sa akin, Mama Mia. Ewan ko ba, pero ang sabi nga nila, kung sa term pa natin ngayon ay malaki raw ang glow up ko. Malaki raw ang pinagbago ng itsura ko. Mas gwapo daw ako ngayon, di hamak ng 10 beses kesa nung high school ako. Naisip ko noon kung binabaliwala ni Dana ang presensya ko. May mga babae namang lapit ng lapit sa akin na halos ipagduldulan na ang kanilang mga katawan at kanilang mga sarili sa akin, mapansin ko lamang sila. At oo, natukso nga ako, Mama Mia. Natukso ako ng isa kong kaklase na itago na lang natin sa pangalang Nikki. Malambing kasi ni Nikki. Lapit siya ng lapit. Lagi niya akong dinadalhan ng kung anong-anong mga pagkain. Inaaya din niya ako sa kung ano-anong mga group studies. Hanggang sa isang gabi, nasanay ako na nag-group studies kami kasama ang kaniyang mga kaibigan. Inaya niya ako nung gabing yun. Sabi niya mag-group study daw kami sa kanilang bahay. Nasanay din naman ako na dun kami pumupunta sa tuwing nag-group study kaming kasama ang mga kaibigan at mga kaklase namin. Pero nung dumating ako ay nagulat ako dahil tahimik na tahimik ang bahay nila. Wala pa ba sila? Wala pa eh, sabi ni Nikki. Eh yung parents mo? Wala, lumuwas ng Maynila. Nagsolong anak lang kasi si Nikki, Mama Mia. So ikaw lang pala mag-isa. Antayin na lang natin sila. Okay, sige. Anong gusto mo? Kape? O juice? O tubig? Mamaya na, kakakain ko lang ng dinner eh. Nagantay pa ako ng halos 30 minutos nung wala talagang ni isa sa mga kaibigan namin ang dumating. Iti-text ko na sila ha, sabi ko. Wag na, na-text ko na. Sabi nila, hindi raw sila makakarating eh. Ewan ko ba sa mga yun? Bakit hindi sila dumating? Tayo na lang kayong dalawang mag-group study. Ano ba yan? Hindi na to group study kung dalawa lang tayo. Di partner study, sabi niya. Wala na akong nagawa dahil nandun na ako. Mama Mia, nag-umpisa kaming mag-aral. Pero bigla-bigla ay naramdaman ko na lamang na lumalapit ang katawan ni Nikki sa akin. Lalaki lamang ako. Ako na ang nilalapitan. Kumbaga sa kasabihan, pagkain na ang lumalapit sa manok, hindi pa ba niya tutukain? Oo, Mama Mia. Nilandi ako ni Nikki nung gabing yun. Kaya naman, may nangyari sa aming dalawa. Sexing-sexy din kasi ang suot niya. Parang pantulog na kahit nagsastudy pa kaming dalawa. At magdamag kaming nagsalo sa isang pagdiniig na matagal na rin akong nangangailangan. Mag-iisang buwan na kasi noon na walang nangyayari sa aming dalawa ni Dana kasi nga hindi na siya nagpapakita sa akin. Hindi na siya nagkakaroon ng oras sa akin. Kaya natukso ako kay Nikki. Kasi bukod sa sexy niyang katawan ay maganda din naman siya. At isa pa, Mama Mia, magaling si Nikki pagdating sa kama. Di hamak na walang panama si Dana sa kanya pagdating sa pagpapaligaya. At natuwa naman ako nun. Pagkatapos na paulit-ulit na may nangyari sa amin ni Nikki ay tsaka ko sinabi sa kanya na hindi pa kami hiwalay ng girlfriend ko. Alam ko, wala din naman akong balak na maging girlfriend mo.
Gusto lang talaga kitang matikman. O ngayon na natikman mo na ako, ano masasabi mo? Pwede bang paulit ng paulit ng paulit? Natawa ako sa sinabi niya. Gusto mong umulit? Pwede naman, pero pwede bang sekreto lang nating dalawa to? Oo naman malandi lang ako, pero hindi ako maingay. Doon nga nagsimula ang sikretong pagniniig naming dalawa ni Nikki. Paulit-ulit na may nangyayari sa amin. At si Nikki, hindi naman din siya takot na mabuntis siya kasi umiinom naman po siya ng contraceptive pills. Ang totoo niyan ay naging mas maligaya ako kay Nikki kung kama ang ating pag-uusapan. Pero isang araw ay nahuli din kaming dalawa. Nandun kasi kami noon sa likod ng gym, Mama Mia. Dun kami ni Nikki at hindi na kami nakatiis sa isa't isa. Ewan ko, mas lalo akong lumande nung si Nikki ay aking nakakasiping. Mahilig kasi siya sa adventures. Mahilig siya dun sa mga trail at nagugustuhan ko rin naman yon at tumataas din talaga ang pagnanasa ko kapag nangyayari yun sa aming dalawa. Nasubukan na nga namin sa loob ng CR ng mall kahit sa dami ng tao doon. Nasubukan din namin sa public CR sa loob ng park. At kung ano-ano pa. Nung araw na yon ay unang beses sana naming susubukan dun sa school. Ewan ko kung bakit sa dinami-dami ng taong pwedeng makakita sa amin ay ang girlfriend ko pa talagang si Dana. Nasaksihan niya na halos hinubaran ko na ng blouse si Nikki. Nasaksihan niya na inungungudngud ko ang mukha ko sa dibdib ng babaeng kaulayaw ko. Nagulat na lamang ako nung bigla siyang lumapit sa akin at sinampal ako. Pagkatapos ay sinabunutan niya si Nikki. Napahiya si Nikki noon dahil lumabas ang pagka-Amazona ni Dana. Lumabas ang pagka-Amazona ng girlfriend ko. Maraming tao ang nakasaksi dahil ang lakas-lakas ng boses niya kaya naintriga siguro ang ibang estudyante at pumunta dun sa may likuran ng gym. Nakita nilang lahat kung paano sinabunutan ni Dana si Nikki. Mas maliit na babae si Nikki kumpara kay Dana. Matangkad kasi si Dana at medyo malaki pa ang kaniyang pangangatawan. Si Nikki naman ay pitit pero kurbang-kurbang katawan. At dahil nga halos mahubad na noon ang kaniyang blouse at natanggal na rin ang hook ng kaniyang bra ay hindi siya masyadong makalaban kay Dana. Ako din naman ay shock din ako noong mga panahon na yon. Pipigilan ko sana sila pero pinigilan din ako ng mga kaibigan ni Dana na umawat sa kanilang dalawa. Napahiya si Nikki nung tawagin siyang malandi at haliparot sa harap ng maraming estudyante. Pagkatapos ni Dana kay Nikki ay binalikan niya ako. Sinampal pa niya ako ng 2 beses at sinabi niyang kalimutan ko na raw siya. Pagkatapos nun ay umalis na sila. Sinuyo ko si Dana pero hindi niya ako pinagbigyan. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero naggalit sa akin ang mga magulang niya. Muntik pa talaga akong masuntok ng kaniyang ama kung hindi lang ito napigilan ng kaniyang ina. Mama Mia, nagsisisi ako noon sa mga pangyayari. Nung malaman ko yon at nung makita ko kung paanong nasira ang girlfriend ko dahil sa nagawa kong kasalanan sa kanya, ay labis-labis ang aking pagsisising naramdaman. Tinitext ko siya pero hindi na siya nagre-reply. Sinusubukan kong tawagan ang cellphone niya pero hindi na niya sinasagot. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan ko na lang na lumipat na pala siya ng school. Hindi na kami nagkita pang dalawa. Hindi ko na rin makontak ang number niya. Pati mga social media accounts niya ay parang hindi na active. Chat ako ng chat sa kanya. Email ako ng email pero ni isa ay wala siyang nareplyan. Hanggang sa naisipan kong gawin na lang leksyon ng mga nangyari sa aming dalawa ni Dana. Babauhin ko na lang ang mga natutunan ko sa naging relasyon namin sa susunod ko pang magiging karelasyon. Nung makagraduate ako ng college at makapagtrabaho ay nakilala ko si Leia. Si Leia ay isang babaeng palaban, maganda,
Pagkatapos alam niya kung anong mga gusto niya. Alam niya kung ano ang kaniyang kailangan. Agad ding nag-click ang personality naming dalawa dahil magkasama kami sa mga projects na hinahandle namin sa aming kumpanyang pinagtatrabahuan. At nung nag-click nga kami ay agad din kaming naging magsyota. At ang totoo niyan ay merong long distance relationship si Leia noon. Pero nung magkakilala kami ay hiniwalayan na niya yung lalaki. Dahil ang sabi niya, yung lalaki daw na yun ay manloloko. Ang sabi niya, yung lalaki na yun ay meron daw ibang kinakalantaring babae. Kaya hindi na rin siya nakonsensya na hiwalayan nito. Matagal na raw niyang pinaplanong hiwalayan nito pero hindi niya alam kung papaano. Naisip daw niya na magiging kawawa siya kung wala siyang bagong karelasyon at kung walang magmamahal sa kanya. Pagkatapos ay biglang-bigla na lang niyang bibitawan ang kanyang long-time boyfriend na boyfriend pa niya since high school. At nung magkakilala nga kaming dalawa, nung niligawan ko nga siya ay hiniwalayan na niya yung lalaking yon. Mahal ko si Leia, pero hindi sintindi ng pagmamahal ko noon kay Dana. Pero ayos na rin. Pareho kami ng mga gusto sa buhay, pareho kami ng talento, pareho kami ng passion. Kaya maraming bagay na napag-uusapan naming dalawa. Hindi katulad noon kay Dana na magkaiba kami ng kurso. Magkaiba kami ng talento at magkaiba kami ng gusto. Kay Leia, Mama Mia, marami talaga kaming napag-uusapan at napagkakasunduan. Hanggang sa pati ang pakikipag-live-in namin sa isa't isa ay napagkasunduan na namin. Pareho kasi kaming nagre-renta ng kwarto. Kasi malayo kami sa mga pamilya namin. Malayo ang aming pinagtatrabahuan sa aming mga sari-sariling bahay kaya nagre-renta na lang kami. Isang araw ay napag-usapan namin na para makatipid at makapag-umpisa ng bumuo ng aming mga pangarap ay bakit hindi na lang kami magsama sa iisang bubong. At yun nga ang nangyari. Humanap kami ng medyo mura-murang apartment na kaya lamang ng aming budget. At doon ay nagkasama na kami sa iisang bahay. Mas napamura nga kami kasi bumili kami ng ref, kaya meron na kaming mga pondong pagkain at nakakapagluto na rin kami. Hindi katulad nung magkahiwalay pa kami ng tinutuluyan at lagi kaming kumakain sa labas, napakamagastos talaga. Medyo pampili ako sa pagkain. Pareho kaming dalawa ni Leia. Pareho din kami na mapili sa mga gamit. Pareho din kami na mahilig sa mga mamahalin. Kaya mas nagkaroon kami ng maraming pinagkakasunduang bagay. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 3 taon na ang relasyon namin noon ni Leia nung bigla-bigla ay nagbago ang ugali niya. Nagsimula ito nung may bago kaming nakilala. Nakatrabaho. Napakasilosa niya. Napaka-war freak din niya. Nung una ay hindi naman siya ganoon. Nung una naisip ko nga mas maganda ang ugali niya kesa kay Dana. Kasi kapag may nakikita siyang kasama ko at kapag may nakikita siyang kausap ko ay hindi naman siya nagsiselos noon. Pero matapos nga ang halos 3 taon naming relasyon ay dun lang ako nag-umpisang makakita ng mga red flags sa kanya. Ang nakakatakot pa kay Leia ay lagi niya akong sinisigawan kahit sa harap ng maraming tao. Napaka-war freak niya. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na kami. Lalo pa nung nabuntis ko siya. Wala na akong magagawa kundi panindigan ang relasyon naming dalawa. Tiisin ang ugali niya. Pero paminsan-minsan ay hindi ko na rin natitiis kaya napapatulan ko siya. Oo, aaminin ko. Pag minsan-minsan kapag sinasaktan niya ako ay napupuno din ako. Natutulak ko siya, nasasampal, pero hindi naman po sa puntong binubugbog ko na talaga siya. Isang tulak lang o isang sampal lang. Imbis na huminahon siya kapag nasasampal ko siya ay mas lalo pa siyang nagiging war freak. Kinakalmot-kalmot niya ako. Kapag pumapasok ako sa opisina ay panay kalmot ang mga braso ko.
Kaya naman panay akong nagja-jacket kapag pumapasok. Alam mo, ngayon ko lang napansin ginawin ka pala pare. Sabi sa akin ng isa kong katrabaho. Jacket ka ng jacket eh. Kahit na hindi naman masyadong malamig. Giniginaw lang talaga ako. Palusot ko. Pero ang totoo ay marami po akong mga pasa at kalmot galing kay Leia. Akala ko kapag nakapanganak siya ay magbabago siya pero hindi. Hindi siya nagbago. Ganun pa rin siya. Mas lalo pang lumala. Tumigil na rin siya noon sa pagtatrabaho para matutukan ng anak naming dalawa. May nakapagsabi sa akin na baka magbago lang daw si Leia kapag pinakasalan ko na siya. Pero nakakatakot pakasalan ng ganong ugali, Mama Mia. Wala pa namang diborsyo sa Pilipinas at napakamahal kapag magpaanal ng kasal. Kaya pinag-iisipan ko talagang mabuti kung pakakasalan ko ba siya. Hanggang sa isang araw, nagbiro ang tadhana. Biglang nagtagpo ulit ang landas naming dalawa ng babaeng minahal ko ng todo. Pero nasaktan ko rin ng todo. Oo, nagkita kaming dalawa ni Dana. Sa isang department store yon, bumibili ako ng gamit ng baby namin ni Leia. Nandun din siya sa baby section at mukhang namimili rin. Dana? Ako ang unang bumati sa kanya. Nilingon niya ako. Pakiramdam ko nga noon ay tatakbo siya palayo sa akin eh. Buti na lang at hindi niya ginawa. Nginitian niya ako. Ikaw pala, Aldrin. Kumusta? Ayos lang. Ikaw, kumusta? Eto, ayos lang din. May asawa na. Sabi niya at bigla niyang pinakita sa akin ang kanyang wedding ring. Ewan ko pero nakaramdam ako ng kalungkutan, Mama Mia. Nakaramdam ako ng kalungkutan nung makita kong kasal na pala si Dana. Kasal na pala ang babaeng minahal ko ng totoo. Bakit ka andito? Tanong niya. Namimili ako ng gamit ng baby ko. Wow, kasal ka na rin? Hindi eh. Hindi ako kasal pero may kinakasama na. Pinaplano ko na rin naming magpakasal dalawa. Mabuti naman. Ikaw, bakit ka nandito? Namimili ka rin ba ng gamit ng baby ninyo? Wala pa kaming baby. Kahit nga ang tagal-tagal na naming kasal, wala pa rin kaming anak eh. Ewan ko ba? Siguro hindi talaga ako bibiyayaan ng anak. May PCOS kasi ako, sabi niya. So para saan yung pinamimili mo? Eto, para sa inaanak ko. Magbi-birthday kasi siya sa susunod na linggo eh. Imbitado kami kaya eto namimili muna ako. Sige Aldrin mauna na ako, sabi niya. Nakakalimutan kong itanong ang cellphone number niya. Ang totoo niya ay gusto ko pa siyang mas makausap. Noon ko lang naramdaman na nandito pa rin pala siya sa puso ko. Na na-miss ko pa rin pala siya. Na gustong gusto ko pa rin pala siyang makausap at makasama. Kaya lang, wala na. Umalis na siya. Hindi ko na nahabol pa. Hanggang sa lumipas ang isang linggo. Naisip ko bigla na tignan ng mga social media accounts ni Dana. Na dati-rati ay tinigilan ko ng i-stalk nung makilala ko si Leia. At dun ako nagulat at natuwa nung makita kong active na yun, Mama Mia. Meron ng mga bagong post. May picture pa nga ng kasal nilang dalawa ng kaniyang asawa. Nasaktan ako nung makita kong ikinasal na nga talaga sa iba ang babaeng mahal ko. Ang babaeng nasaktan ko ng husto. Gabi na yun, mag-aalas 12 na ng madaling araw. Naghihilik na sa tabi ko si Leia. At ang baby namin ay kakatulog lang din. Ako naman ay hindi makatulog kaya tumayo ako. Bitbit ko ang cellphone ko. Hanggang sa naisipan kong magbukas ng Facebook. Nakita kong online si Dana. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-chat ako sa kanya ng isang hi. Akala ko nga ay hindi niya ako papansinin.
Akala ko nga ay hindi niya sasagutin ang text message ko sa kanya. Pero nakatanggap ako ng salitang hello at wave emoji mula sa kanya. Buti naman gising ka pa. Sagot ko. Gising pa, eto, inaatake na naman ang insomnia ko. Ini-insomnia ka pa rin ba? Tanong ko sa kanya. Matagal na kasing ganoon. Si Dana, matagal na siyang may insomnia. Alam mo, tuwang-tuwa ako nung magkita kita ulit. Pwede bang magkita tayo ng personal? Maraming bagay lang sana akong sasabihin sa'yo. Sabi ko sa kanya. Ano naman ang mga bagay na yon? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo eh. Alam mo, matagal nang tapos yon. Matagal na kitang napatawad. At isa pa, pakiramdam ko rin may kasalanan ako kung bakit mo nagawa yun eh. At nung ibig mong sabihin, tanong ko sa kanya. Kasi naiintindihan ko kung bakit ka naghanap ng iba. Kasi nawalan ako ng oras sa'yo. Nawalan ako ng atensyon sa'yo. Pero pag-aaral lang naman talaga ang inaatupag ko nun eh. Alam ko, walang rason talaga para mangaliwa ako nung mga panahon na yon. Walang rason para lokohin kita. Pwede bang magkita tayo ng personal? Gusto talaga kitang makausap ng personal? Wag na, Aldrin. Wag na tayong magkita. Ayos na rin naman ako eh. Ako hindi eh. Mas gusto ko talagang makahingi ng tawad sa'yo. Sige Aldrin, matutulog na ako ha. Good night. Nag-chat pa ako sa kanya at namimilit pa akong magkita kaming dalawa pero hindi niya ako pinapansin. Siniseen zone lang niya ako nung mga panahon na yon. Baka ayaw niya lang talagang makipagkita sa akin. Baka hindi totoong napatawad niya ako. Baka sinasabi niya lang na napatawad na niya ako para tigilan ko na siya. Ang pagkikita naming muling dalawa ni Dana ay nagkaroon o nagbigay sa akin ng komplikadong pakiramdam. Mahal ko naman si Leia, lalo ang anak naming dalawa. Pero naiisip ko paano kaya kung kaming dalawa ni Dana ang nagkatuluyan? Paano kaya kung hindi ko siya niloko noon? Paano kaya kung hindi ako nagpadala sa tukso ni Nikki? Hindi kaya kaming dalawang ni Dana ang nagkatuluyan? Lagi ko yung iniisip. Lagi ko rin chinachat si Dana ng mga quotation about love, about friendship, about forgiveness. Pero hindi na niya ako pinapansin at sinisin zone na lang niya ako. Inaccept naman niya lahat ng friend request ko sa lahat ng kaniyang social media accounts, Mama Mia. Pero hanggang tingin na lang ako sa social media accounts niya. Hanggang like at heart na lang ako. Dahil hindi naman niya ako pinapansin na sa chat. Hanggang sa isang araw, linggo noon. Katatapos naming magsimba noon ni Leia kasama ang anak namin nung maka-receive ako ng chat mula kay Dana. Buti na lang talaga at nasa CR ako noon ng mall, Mama Mia. Dahil kumakain pa kami ng lunch nung mga panahon na yon. Dahil kung hindi, baka nakita na naman ni Leia ang chat ko. Ang totoo niyan ay dinidelete ko lahat ng mga messages ko. Lalo na tungkol kay Dana o para kay Dana. Dahil alam ko na magagalit talaga si Leia at war freak pa naman ang babaeng yun. Libre ka ba ngayon, Aldrin? Yan ang tanong ni Dana sa akin. Bakit? May problema ba? Gusto sana kitang makausap ng personal. Kasama ko ngayon ang pamilya ko nasa mall kami. Ganun ba? Okay, sige, pasensya na sa istorbo ha. Hindi ka nakaka-istorbo. Patapos na rin kaming mag-lunch. Uuwi na rin kami. Ihahatid ko lang sila tapos i-chat kita kung saan tayo magkikitang dalawa. Baka magalit ang asawa mo ha, sabi niya. Hindi yun. Di naman niya malalaman. Mama Mia, alam ko, yun ang first step ng pagkakamali ko. Pero ewan ko ba, na-excite talaga akong muling makita at muling makasama si Dana.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paglabas ko ng banyo ay minamadali ko na sina Leia at ang anak ko na kumain. Akala ko ba mamamasyal pa tayo? Sabi ni Leia. Hindi, may kailangan kaming gawin. May problema dun sa project namin kaya kailangan naming asikasuhin. Ano ba naman yan? Minsan na nga lang tayo lumalabas. Tapos ganito pa, estorbuhin pa. Lintik na trabahong yan, no? Sabi niya. Huwag mo namang sabihan ang trabaho ko ng ganyan. Yan ang dahilan kung bakit tayo nakakaraos at nakakakain sa araw-araw. Bakit ba naman kasi hindi pa ako pwedeng bumalik ng trabaho? Magtatrabaho ka rin kapag 4 years old na yung anak natin. Pwede na nating ipasok yan sa nursery. Sa ngayon na 2 taon pa lang yan, di pa yan pwede. Sabi ko. Nagmadali na akong kumain. Halos minamadali ko na rin si Leia kahit hindi pa siya tapos dahil excited na akong makita at makausap muli si Dana. Pagdating nga namin sa bahay ay binaba ko lang silang dalawa ng anak ko at pinaharurot ko na agad ang kotse at tinawagan ko na agad si Dana. Nagkita kami sa isang restaurant na malayo sa lugar namin. Sa Tagaytay kami nagkita kahit na malayo ang biyahe. Sinundo ko siya dun sa napagkasunduan namin na lugar at sabay na kaming umakyat ng Tagaytay. Mama Mia, nasa kotse pa lamang kami nung nakita kong nanginginig na sa takot si Dana. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan? Aldrin, sorry ah. Sorry talaga kung naistorbo kita. Pero kasi ayokong bumalik sa bahay namin eh. Bakit? Anong nangyari? Bigla niyang hinubad ang blazer na suot niya. At dun ko nakita, Mama Mia, ang napakarami niyang pasa sa kanyang katawan. Ano to? Yung asawa ko. Matagal na niyang ginagawa sa akin to pero ngayon hindi ko na talaga matiis. Kumuha kasi siya ng kutsilyo eh. Tapos tinutok niya sa akin. Bakit hindi ka lumapit sa mga pulis? Bakit hindi mo pinablatter yung lalaking yun? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Aldrin, malaking tao yung asawa ko. Malaki ang posisyon nila dun sa lugar namin. Walang maniniwala sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo, Dana? Hindi ka naman ganyan ah. Itinigil ko ang kotse sa tabi para makapag-usap kami ng maayos. Ikwinento niya sa akin ang lahat, Mama Mia. Nagkaroon kasi ng disgrasya noon ang kaniyang mga magulang. Sobra raw ang naging damage ng disgrasyang yun at parehong naghingalo ang mga magulang niya. Pamilya ng asawa niya ang tumulong sa kanila. Pamilya ng asawa niya ang nagpagamot sa mga magulang niya. Nakoma raw ang daddy niya, samantalang ang mami naman niya ay agad na binawian ng buhay. Dahil hindi raw niya afford ang mga gamutan ng daddy niya, ay naisipan niyang pumayag sa alok ng pamilya ng kaniyang asawa na siya ang maging misis nito. Hindi naman daw niya mahal yung lalaki. Pero wala naman siyang magagawa dahil malaki ang utang na loob nila. Kaya nagpakasal siya. Pero nung magpakasal siya ay impyerno na raw ang inabot ng buhay niya. Nung araw-araw na nagkita kami ulit ay yun lang daw ang araw na pinayagan siya nitong umalis ng walang kasama. Dati-rati raw ay meron talaga siyang chaperone. Ewan ba niya kung talagang sinadya ng pagkakataon na magkita kami nung araw na yun na wala siyang bantay. At ngayon nga ay binugbog siya ng kaniyang asawa nung may magkapagsabi sa kanya na may kausap daw itong lalaki sa palengke. Pareho pa lang mga partners namin na nambubugbog. Naintindihan ko siya kaya niyakap ko siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Alam kong mali, pero hindi ko na napigilan ang sarili kong halikan siya. Mama Mia, lumalim ang halik na yon. Nung bubuksan ko na sana ang suot niyang dress ay bigla niya akong tinulak palayo. Aldrin, hindi pwede to. May asawa akong tao. May kinakasama ka rin.
Pero mahal natin ang isa't isa, Dana. Matagal nating hindi pinagbigyan ng mga sarili natin. Mahal kita. Pagkasabi ko noon ay parang yelo na nalusaw ang pag-aalinlangan ni Dana. Siya na mismo ang naglapit ng kanyang mukha sa akin at pinagpatuloy namin ang aming halikang dalawa. Lumalim ng lumalim ang halikang yon. Hanggang sa itinigil naming dalawa at pinaandar ko ang kotse. Parang nagkaroon kami ng silence agreement. Parang nagkaroon kami ng silent agreement dalawa kung saan kami pupunta. Oo, pumunta kami sa isang motel. At doon nga ay nilabas namin ang mga init na nararamdaman namin sa isa't isa. Nilabas namin ang pangungulila namin sa yakap, halik, at mga haplos ng bawat isa. Mama Mia, dun lang ako muling lumigaya sa pakikipagtalik. Oo, tumiligaya naman ako kapag nakikipagtalik ako kay Leia o noon kay Nikki. Pero iba talaga ang kaligayahang dala ng pakikipagtalik ko kay Dana. Naulit ang nangyari sa amin yon. Hanggang sa regular na kaming tumatakas sa mga partners namin para may mangyari sa amin. Isang gabi, matutulog na sana ako noon nung biglang nag-ring ang phone ko. Buti na lang at nakasilent yon. Nakita ko lamang na bumukas yon, Mama Mia, kaya agad kong kinuha yon at pumasok ako ng banyo. Maingat kong sinagot ang tawag na yon dahil alam kong si Dana yon kahit wala pang pangalan na nakarehistro. Rememorize ko kasi ang number niya at ganun din naman siya sa akin. Dinilit namin ang number ng bawat isa sa aming mga cellphone para iwas hulihan na rin. Aldrin, ayoko na talaga dito. Hindi ko nakakayanin ang asawa ko. Lumabas siya. Natakas na ako dito ngayong gabi. Sabi niya. Saan ka pupunta? Aldrin, samahan mo ko. Akala ko ba mahal mo ko? Samahan mo ko, please. Iba talaga kapag nagmamahal ka. Nagagawa mo kahit ang mga pinaka-estupidong bagay. Oo. Noong napagtanto kong tulog na si Leia, ay lumabas ako bigla. Lumabas ako at nagdala ng mga gamit ko. Mama Mia, nung gabing yon ay nagtanan kaming dalawa ni Dana. Pumunta kami sa isang probinsya. Liblib na probinsya yon na nandun ang tita ni Dana na siyang laging nagsasabi sa kanya na lumayas na dun sa poder ng kanyang asawa. Wala na rin kasi naman ang ama ni Dana. Namatay na ito nung nakaraang taon kaya wala nang hawak sa kanyang asawa. Nagpunta kami dun sa probinsyang yon at nandito pa rin kami hanggang ngayon, Mama Mia. Meron na kaming mga trabaho dito. Wala pang nakakatuntun sa amin. Si Leia naman ay hindi ko na alam kung nasaan pati ang anak namin. Aaminin ko na nangungulila din ako sa anak namin pero hindi kay Leia. Hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya gustong makasama. Pero gusto ko pa ring makita ang anak naming dalawa. Kaya lang paano ko gagawin yon? Alam ko na kapag ginawa kong makipag-contact kay Leia ay matutuntun na nila kaming lahat. Sa ngayon ay masaya kaming nagsasama ni Dana. Pero hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko, Mama Mia, ang mga malalaking pagkakamaling nagawa naming dalawa. Alam ko kasi na mali pa rin ang ginawa namin. Mali pa rin na tumakas kami. Pero mali ba talagang pagbigyan ang mga sarili namin na lumaya sa mga mapanakit naming mga kasama sa buhay? Sa mga mapanakit na mga taong parang nagmamay-ari na sa aming mga katawan at kaluluwa? Mali ba talaga yun, Mama Mia? Maraming salamat po sa pakikinig nitong aking kwento. Naway merong natutunan ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon mula sa aking mga naging karanasan at mga maling desisyon. Nawa din ay mapayuhan ninyo ako, Mama Mia,
Lalong-lalo na yung mga tagapakinig ninyo na mga magagaling magpayo. Naway mapayuhan niyo ako sa kung ano ba ang dapat kong gawin. Gusto kong makita ang anak ko. Gusto kong lumaki. Siya nakilala niya ako. Pero paano ko ba yun gagawin nang hindi rin nakukompromiso ang relasyon ko sa babaeng mahal ko? Ang relasyon ko kay Dana. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang. Aldrin. Naku naman, Aldrin, grabe ka naman dyan. Oh, mali pa rin talaga ang ginawa nyo eh. Mali yung pagtakas na ginawa nyo. Kasi parang iniwanan mo sa ere si Leia, may anak kayong dalawa, yung anak mo sinakripisyo mo. Oo, sinasaktan kayo ng mga partners ninyo, pero siguro ngayon, panahon na para makipagkita ka kay Leia. Panahon na para kausapin mo siya. Kasi ang walang ibang labis na maaapektuhan nitong mga ginawa ninyo kundi ang anak mo, Aldrin. Baka nagtanim na yun ang galit sa'yo. Baka lumaki yun na katulad mo. Baka lumaki yun na siya ang kukuha ng karma ng mga ginawa mong pagkakamali. Wag naman sana, no? Pero may mga pagkakataon talaga na ganun eh. Para maging mas mapanatag ka, para maging mas maayos ang pag-iisip mo, makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Gawin mo ang tama. Kausapin mo na si Leia. Pagkatapos, kapag meron na kayong sapat na ipon o may sapat na pera na kayong dalawa ni Dana, mag-file siya ng annulment para dun sa asawa niya. Mag-file din siya ng restraining order. Kasi sa ganyan, naku, makukulong talaga kayo pareho. Alam mo ba sa adultery? Adultery ang pwedeng ikaso sa'yo ng asawa ni Dana sa inyong dalawa. Nakukulong yung lalaki. Nakukulong kayong dalawa, kaya mahirap yung ganun. Buti sana kung sa kulungan, magkasama pa rin kayo. Iba yung kulungan ng lalaki, iba yung kulungan ng babae. Kaya, 'di ba? Kausapin mo na yan si Dana. Ayusin nyo na ang mga gusot ninyong dalawa. At ikaw naman, ako pwede kang kasuhan ng vowsy ni Leia. Kaya sana kausapin mo siya ng maayos. Naiintindihan ko naman na talagang nahihirapan kayong dalawa ni Dana dun sa mga naging karelasyon ninyo. Ikaw nahirapan ka kay Leia, si Dana nahirapan sa asawa niya. Pero pumasok kayo sa pakikipagrelasyon eh. Pumasok kayo sa commitment kaya lumabas kayo ng maayos. Yun lang naman ang pakiusap ko sa inyong lahat. Lalong-lalo na doon sa mga may partners ngayon na sinasabing bungangera yung asawa nila, bungangera yung kinakasama nila, sinasaktan sila, iniinsulto ang pagkalalaki nila. Huwag naman sana kayong mga liwa kapag ganun. Kausapin nyo ng maayos, makipaghiwalay kayo ng maayos para walang mga damdamin na nasisira, walang mga kinabukasan na, 'di ba? Naggagawa ng mga komplikadong desisyon. Sana gawin nyo kung ano ang tama. Huwag lang yung sarili natin ang lagi nating isipin. Huwag lang yung kaligayahan natin ang lagi nating unahin. Unahin natin ang paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa ating channel at kung umabot kayo sa puntong ito, mas maraming salamat talaga. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Huwag na huwag po kayong makakalimot na mag-share at mag-like nitong video na to, mag-subscribe sa ating channel, mag-click ng notification bell para laging updated sa tuwing sa tuwing meron tayong bagong upload. At huwag niyong kakalimutan, ito pa yung naka-importante, kung may sarili kayong kwento ng buhay, paki-email lamang po yan, mamamiacdo0317 at gmail.com. O, diba? Ako po si Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat. Paalam, bukas may video na po ang ating kwento. Bye-bye!